Magandang buhay mga bossing pips nga pala ng Kapsi Barako. Hindi tambay at syempre ng Copyright X. At nandito ako ngayon sa Punta, Calamba para pakinggan ang istorya ng isa nating bossing dyan. Si bossing John Juan Casipe ng One Saklob. Tara! Ako nga po pala si John Juan Casipe ng One Saklob. Kaya One Saklob, kasi kinuha ko sa pangalan ko, sa palayaw ko. Tapos yung Saklob, is yun yung tinatawag dito ng mga taga-Upland. Kumbaga tawagin dito sa amin. Upland dito sa, papunta kasi ng Tagaytay, ito yung way namin. So Saklob ang tawag nila sa mga sombrero. Pinagsama ko lang. Kaya tinawag ko siyang One Saklob. Ang naging inspirasyon ko sa pagpasok sa cup game, marami. Mga napapanood ko lalo na nung pandemic. Unang-una dyan, si Papa Kels, lagi ako nanonood niyan. Everyday. Nung pandemic yan, everyday yan, umagang-umaga yan, nagla-live. Crown Manila, yan, marami ako nakikita mga cups niyan, mga solid. Tapos yung iba pa, maraming naging inspirasyon ako. Tapos syempre, si Busing. Isa din yan sa naging inspirasyon ko, tsaka si Teddy Boy. Nag-umpisa si One Saklob 3 years ago, June 2001. Hindi ako nagkakamali. At ano yun, wala sa plano na magkaroon ng One Saklob. Kumbaga, nangyari to, kwento ko lang din sa inyo. Nangyari to nung nakainom ako nung gabi. Tapos kinabukasan, sakit ng ulo ko, may hangover pa ako. Sabi ko sa misis ko, Mi, try ko kayang mag-live selling kasi yung time yung pandemic eh. Sabi ko, try ko kayang mag-live selling ng sombrero. Sabi niya, ano naman mga bebenta mo? Try ko yung mga kinoleksyon ko dito. Nung nag-live ako, naubos ko lahat yun. Yung 12 peraso sombrero, naubos ko. Sabi ko, maganda-ganda nga talaga pagka nag-live dito, ma-testing nga. Ayun, kaya nagtuloy-tuloy na hanggang sa ito na, One Saklob na siya. Nung nag-umpisa ako ng live, wala pa kaming shop. Yung sa lang, sa sopa. Nilalapag ko lang siya sa sopa, tapos nakaganon lang yung camera ko. Tapos yung ginaganon-ganon ko lang siya. Pag may magpe-flex, yun lang. Doon ako nag-umpisa, wala pa kaming shop doon. Nabuo yung shop kasi before, nung bago mag-pandemic, actually ito, hindi talaga ito yung cup shop. Ito ay computer shop. Kaso, nung inopen namin yung shop, after a month, nag-pandemic. So, wala talagang maging customer. Sa pagbebenta ng cup, malaking tulong talaga sa amin. Kasi bukod sa work ko, ito nga, may extra kaming, ito, One Saklob. Ang ginagawa ko dito, after work, diretso ko dito, nagla-live. So, pagka marami akong nabentang cups, syempre, income pa rin yun. Income pa rin. Kaya malaking tulong talaga. Extra income man siya. Kaya malaking tulong. Kung di ako nagbebenta ng cup, kasi currently employed ako sa City Government of Calamba. So, kung hindi man ako nagbebenta ng cup, ayun, hanggang ngayon naman, employed ako, then meron na kaming cup, yun nga sabi ko sa inyo, after work, dito diretso ko. So, ano lang to, kumbaga, extra income. Hindi ko pa siya pinupull time. Hindi siya laging mabenta. Kumbaga, weather talaga. May mga times na madami, lalo na ngayong bear month, yan, expect nyo yan, may mga talagang mabenta. Kasi depende din yun sa kung kailan yung payday ng tao. So sa payday para lang din yung mall, tinataon ng mall ng sale pagka yung malapit na magselduhan yung mga tao. So meron din talagang times na as in walang benta. Pag matumal, doble sipag pa rin. Kung matumal sa live, matumal sa Facebook platform, lipat sa kabilang platform. Kung matumal pa rin, posting sa sa page, posting sa mga groups.
Yun, sipag lang talaga kailangan. Kasi kung hindi mo siya kikilusan, hindi naman mababawasan yung sombrero mo. Yun yung sabihin ko sa inyo. Kahit napakarami mong sombrero, kung hindi mo yan kikilusan, hindi mabibili yan. Pilik ng maraming benta, syempre, unang-una masaya. Masaya ka. Kasi madaming benta, lahat naman tayo. Ang pinaka-goal natin is makapag-sold out ng mga cups na binibenta natin. Yun ang pinaka-goal natin para din yun sa pamilya natin. So, ang kasayahan ng makapagbenta ng marami sa cups, syempre, masaya din yung pamilya mo. Sa local cup scene, matagal ko ng plano na pasukin yan. Actually, may mga naka-line up na ako ng mga design. Yung own design ko, bukod dun sa, syempre, pagiging reseller din ng mga ibang cup brand, nakita nyo naman yung mga local owner na napakagaganda po ng mga design na makikita nyo. Kayo talaga may hilo kung anong bibili nyo, kung anong i-collect nyo. Kung meron kayong extra talaga, pwede nyo bilhin lahat eh. Napakaganda po. Worth it po talaga. Tsaka magandang suportahan natin yung sariling gawa ng Pilipino. Ang may papayo ko sa mga baguhan, ako naman bago pa lang din. Ang may papayo ko lang sa mas bago pa sa akin, maging maging gigil. Lagi kayong gigil. Lagi kayong mag-isip ng kung anong pwede nyong maging pakulo. Kung kayo man ay magla-light selling. Tapos sipagan nyo. Doble sipag palagi, hindi pwedeng sipag lang, doble sipag. Isipin nyo lagi yung mga ginagawa nyo para sa pamilya nyo. Lahat ng kilos nyo ay unang-una para sa pamilya nyo. Yun lang ang mapapayo ko sa inyo. Tapos huwag kayong magsasawa. Huwag kayong mapanghinaan ng loob kaagad. Ako, nung nagsimula ako, wala akong viewer. Ang viewer ko lang ako. Kasi nagla-live ako. Meron ako isa pang cellphone. Doon ako nagbabasa ng comment. So, mag-re-register siya ng isang viewer. Yun lang. Ako lang din. Parang niloloko ko lang din yung sarili ko. Ako lang din ang nanonood. Pero wala, dire-diretso pa rin ako. Tuloy-tuloy pa rin. Live pa rin ako everyday, every night. Live pa rin ako. Hanggang sa nagkaroon na ako ng 6.6 followers sa One sa Club, sa Facebook. At meron na din akong 1,000 mahigit na followers sa TikTok. Tiyagaan lang talaga. Sa gusto namang mag-establish ng shop, kailangan, number 1, decided kayo. Kasi hindi naman basta-basta ang gagastusin nyo, lalo na pag magpapagawa kayo ng shop. Hindi basta-basta. Dapat decided kayo at talagang planado nyo kung anong mga susunod na gagawin nyo pag-establish ng shop nyo. Kasi hindi naman, pag may shop ka na, dire-diretso na yan eh. Siyempre, mag-iisip ka din kung para lang din yung mall na nag-iisip sila ng kumbaga, para marketing strategy. Hindi mawawala yung kailangan mo. Kailangan mo ng marketing strategy, marketing kung saan-saan mo ipapaalam sa kanila na merong One sa Club na nag-i-exist dito sa cup scene. Sa mga pasasalamatan ko, siyempre, unang-una, Panginoon natin, sa lahat ng mga blessing na binibigay niya everyday. Sa pamilya ko, sa asawa ko, full support sa kung anumang desisyon ko pagdating sa business at pagdating dito sa pag-put up ng One sa Club at ng aming car wash. Nandiyan lang yun palagi. Sa pamilya ko, sa mga biyanan ko, sa bayaw ko, at sa mga pamilya ko sa probinsya. Tsaka shoutout na rin pala sa mga naging inspirasyon ko dito sa cup game. Marami talaga. Marami talagang tropa dyan na hindi ko palang sila nakakasalamuha pero kayo ang naging inspirasyon. Papa Kels, Crown Manila, kay Bossing, tsaka sa lahat ng nasa cup game, kayo naging inspirasyon ko. Maraming salamat sa inyo. Iniimbitahan ko kayong pumunta o mag-drop by kayo kung malapit lang kayo dito sa One sa Club. Tapos may car wash din kami. Ang car wash namin ay Omo Awash. Katabing-katabi na ng aming One sa Club. Located kami Barangay Punta, Purok 3, Calamba, Laguna. Ang aming landmark is katabi lang kami ng Alphamart, Barangay Punta.